palaban, palagan, di na para pagyabang, basagan na muka, yoko ako lugi dyan. Di na para palagan yung mga taong nagyabang. Sayang lang ang aking oras kung diyan ko ilalaan. Gagawa na lang. Yo, welcome back sa number 1 male podcast sa Southeast Asia at soon sa buong mundo. And to support podcast. Bakit nga ba tayo ang number 1 male podcast sa Pilipinas? Kasi tayo lang yung number 1 na usapang lalaki talaga ang pinag-uusap. Talagang, alam mo yun, walang Lahat. filter. All in all, kasi pag sinabi mong male, hindi lang naman tayo dating lang. Mayroon tayo pinag-uusapang sports. Ano pa nga ba? Importante, pera. Pera. Diba? Business. Yun, dating. Tapos yung mga masculinity. Kaya talagang men's podcast talaga to. Pre. Tsaka kaya siya number 1. Kasi sino ba dyan ang buo sa loob na i-risk na maging transparent para makapagbigay ng lesson sa manonood? 'Di ba? Ang mga tao nga dyan, as much as possible, ayaw nila magbigay ng information sa sarili nila kasi ano yun? Kabawasan sa'yo yun eh, di ba? Nawawalan ka ng power nun each time na ibibitaw mo yun. Yeah. Para sa akin kasi pag sinabing male podcast, male kwentuhan, usapan, unfiltered yan. Oh. Yeah. Talaga, kung ano yung kunyari sa inuman, di ba? Unfiltered, walang bullshit. Ma-offend ka. Balat sibuyas ka pala eh. Parang ganun, di ba? Talagang real talk ka niya. Ito yung suggestion ko, ito yung topic natin. Pak! Oo. Ganun ang tunay na male podcast, hindi yung puro politically correct na bibitawan lang. Hindi kami ganun. Kaya kung magugulat ka, bago ka sa channel namin, welcome Welcome. sa Anti-Support Podcast. At kung gusto mong maging family agad, pwede naman mag-member ka dyan para maangas yung comment mo. May family ka dun. Membership, family, Anti-Support. Kung So, nainis-inis ka pa sa mga sinasabi namin, konti pa siguro mga 5 to 10 episodes, titigas ka na, pre. Tama. Yun nga eh, kaya yung iba nagtataka pag bagong viewers, ba't ganyan sila mag-usap? Kasi nga, number 1 male podcast to, unfiltered to. Wala kami paki sa feelings mo kung masagasaan. Doon kami sa rational take. Diba? Walang feelings dito. Pucha na. Male nga, hindi naman tayo close up eh. Ganun kami ka-broad and mag-deliver. Gaya ng LV Trading na napakaganda mag-deliver. Wow. Pare, dyan sa Better Living Oo, Paranaque. kung seller ka ng Shopee at Lazada, Better Living Paranaque malapit sa Mary Immaculate Parish. Talagang safe na safe mag-deliver, okay na okay, di ba? At kung gusto mo magpagupit dyan sa President Ab Square Circle, Slick and Dappers, tropa ko may-ari niyan. No, pagupit kayo dyan, solid yan. And kaya pala dito sa Don't Be Slave, Don't be slave. Don't Be Money Slave, no, kay John Mark, tropa, to clothing niya, bili kayo. Shoutout John Mark. Don't be a money slave. Maganda yung kanilang quality ng t-shirts nila, pare. Solid. Yeah. Mga gusto pa magpa-promote, PM nyo lang kami tatlo. O isa man sa amin. Padala nyo lang, pare. Abang libre pa. Grab nyo na yun. So isa daw general ng mga Soy Army. Hari ng hip-hop underground. Puso ko na sa magsasaka. And Anti-Support number 1. Joshon Point, pare, sa lahat ng social media. Kung gusto mag-amoy bad boy na may class, available yung mga perfumes natin sa TikTok shop. And kung lalaki ka nanonood ng podcast natin, pare, mag-sports ka, bro. Sports ka. Pasok ka sa sports. 8 assets sa YouTube, TikTok. Ang kaaway ko lang si Boy Jocol lang Yun lang ang kalaban ko. Wala nang iba. Mainit na si Boy Jocol. Bad trip na siguro sa iyo yun, pre. Bakit sinachat ka na nun? Di mo lang binabasa. Baka hindi ko napapansin. Busy kasi ako eh. Sorry, Boy Jocks Busy kami, Ngayon buhay. pare, nung may iba lang ako Nung time na bago-bago ako sa mundo ng social media, isa sa mga video na gawa ko na nag-trending is pumili ka ng younger woman. Oo. Yung bang nasa legal age, hindi lalagpas sa tinaas ko nga dapat benching ko lang tinaas ko that time, sabi ko hanggang 28, okay lang. Hanggang 28 years old na babae, okay lang. At kung aabot man sa 30, at least galing siya sa long term, hindi yung patalon-talon. Yun yung worst comes to worst, no? So, choose mo pa rin yung 20 years old, 21 years old na babae kasi less trauma, alam nyo naman yan, less dramatic.
more submissive pa. Hindi na matigas ulo. Ngayon, nung time na yon pare, tinawag akong predator ng mga tita, ng mga 30s na babae. Sino pa nga ba? Sila naman ang madalas niyan eh. Sila madalas niyan, pre. Well, ako naman kasi, kaya ako naintindihan ko rin sila. Siyempre, na magagalit sila pag gusto ng isang lalaki yung mas younger sa kanila because, Bakit? again, competition nila yun eh. And when in terms of competition, pare. Okay? When in terms of competition, ayaw ng babae talaga ng competition. Kaya hanggat maaari, papababain nila or isi-shame nila yung taong ilalagay sila sa competition. Kaya mapapansin mo pag lalaki, gusto pa nga natin ng competition eh. Sasabihin pa natin sa mga lalaki na mga nanonood sa atin eh. Putangin na, kung loser ka, pare, make sure na umalis ka sa sitwasyon na yan, magpayaman ka. Because alam ng mga kalalaki that competition, ano na yan, nasa DNA na natin yan, nasa nature na natin yan. I agree. Diba? So dapat, huwag kang matakot at huwag kang magalit sa competition. Pasukin mo yun. Diba? Yes. Pag masculinity. Pero, contrast naman sa kababaihan, which is, ayun nga, ayaw nila talaga ng competition. They are not built with it. Kaya nga, hanggat maaari, pag pinibigay mo sa kanila na may competition sila, magagalit yan sa'yo. I-shame ka pa nila. Ayaw nilang tanggapin na ang younger girls competition ng mga older girls. Why? Because they're much youthful. Okay? Mas bata sila, mas sexy sila, mas maganda sila. Kaya gusto mo yun kasi madali lang ma-manipulate. Ibig sabihin, natatawa ko pag sinasabi nila yun, pre. Madaling ma-manipulate. Dumaan ka sa edad na yun. So, inaamin mo ba nung bata ka, tanga ka rin? Bobo ka? Madali ka ma-manipulate? Kala ko ba girls are smarter than women? Pag inaamin niyo yung ganyan na madali kayo manipulate, hindi pala tayo equal. Di ba? Kasi, I agree. di ba? Yan, kaya ang gulo-gulo na ng movement ninyo, feminism niyo, kasi lagi yung sinasabi na we're smarter than men. Pero pagka yung lalaki, ginawa lang niya yung dapat niyang gawin, maghanap ng mas bata sa kanya. Aminin ninyo yung kahinaan ninyo. Di ba ang gulo? So, again, wag niyong gamitin niya na kasi madaling mamanipulate. Kasi parang inaamin niyo na tanga ang babae. Parang dinadown ninyo yung sarili ninyo. Hindi eh. Hindi. Once, ganito pa paano ma-manipulate? Lalo pa sa panahon ngayon, social media, which is mas powerful ang babae ngayon sa dating scene. Di ba? Ano bang unang gagawin ng lalaki? Mag-a-approach. Di ba? Kumbaga, kakatok muna. Kakatok muna yan sa inyo bago, and may choice kayo kung bubuksan niyo o hindi ang pinto pag babae. Diba? Paano manipulation ng mangyayari? Pero ako pre, tataas ko kamay ko. Ako, gusto kong i-manipulate yung ka-relationship ko. Kasi sa technikalan lang pag-uusapan. sa sobrang ulul ng mundo ngayon, pipiliin ko talaga yung mamamanipulate ko. Ngayon, kaya kumpiyansa ako na sabihin na gusto ko yung mamanipulate ko kasi alam ko na inaayos ko yung buhay ko eh. Hindi ako nananamantala. So, yung babae, di ba mamanipulate ka na sa maayos na tao kaysa kung sinong gunggong ka sumama dyan. Ako gusto ko talaga, mamamanipulate ko talaga. Hindi ako kukuha ng babae na puta papasakitin pa yung ulo ko. Hindi ako kukuha ng babae na napakatigas ng ulo. Totoo naman. Ako ang responsable sa lahat. Ako ang sasalo ng bala. Tapos hindi ka susunod. Ulul! Gago! Ang hirap na nga, ang bigat na nga nung nilagay sa yung responsibilidad na binigay sa akin eh. Hindi lang sa judgment ng pamilya, sa judgment pa ng mundo. Yan na nga yung bagaheng nakalagay sa akin eh. Tapos ikaw, titigasan mo pa yung ulo mo pagdating sa akin. Tangay na. Now, my question is, para sa inyo ba, 30s, di ba? Kayo, para sa inyo ba, ang kasing edad ninyo napapatol sa 18-year-old is a predator? Sa akin hindi. Yung lumabas... 18-year-old kaka-18 lang Hindi. Kung mangyari man na ganun, hindi. Kasi, kung tutusin, yung issue ng predator na ganyan, groomer, predator, Groomer. ngayon na lang naman lumabas yan eh. Pag tinignan mo ng mga unang panahon, Feminism kasi. sa mga kahit mga traditional na ways, sabihin ko sa inyo, baka hindi nyo alam, approved naman ng traditional ways yan eh. Basta given na
yun naman palagi eh. Oo. Given na maayos yung dalawang side. Oo. Hindi yung ginagawa nga yung isang side para manamantala nung kabilang side. Kung tutuusin, pati yung mga parte dito sa Pilipinas na hindi masyadong connected sa social media at ganyan na nangyayari sa kanila. Nabalita ko pa nga, 14 years old eh. Tapos, parang late 20s o early 30s yung lalaki. Tanggap nila na ganun na yung flow ng nila. Saan yan? Basta parang mangingisda. Nabalitaan ko yung... Probinsya Di ba yan, ba sa no? media yan, ha? Oo, sa probinsya yan. Mangingisda sila. Tapos, dahil yung community nila, maliit lang doon, sila lang. So, sila na yun nagkaroon ng relationship. At pag tinignan mo yun, 14, tapos late 20s o early 30s yung lalaki. Gago. Oh! Mainit yan. Hindi, kaya walang nakitang problema doon. Kasi simple lang naman ang buhay nila doon eh. Mangisda, kain, buhayin yung pamilya. Sa ganun lang naman yung usapan eh. Ngayon, hindi ko sinasabi na gawin nyo yun. Dito sa urban na hindi mo talaga gagawin yun kasi mag-aaral ka eh. Papasok ka sa school, di ba? Mag-a-apply ka sa trabaho. Yan ang mga gagawin mo. Doon sa kanila, na simple lang ang buhay, ang problema talaga nila ay kumain, nagwo-work na sila ng ganun. Meaning mo, is para mas madali makasurvive yung family or yung 14-year-old, sasama na siya sa kayang manguha ng pagkain. Oo, yun yun. Yung Simpleng lalaki, buhay. taga dun lang din mangingisda lang din dun. Ganun. Kasi wala silang access sa easy access ng pagkain kaya dito, bibilin mo na lang, work ka ng konti, bibilin mo. Doon talagang kukunin mo mano-mano. And then, nahihirapan din siguro yung family niya. Pwedeng ganun hirapan yung family niya and then para mas mapagaan yung kainan nila sa bahay, sama na siya doon sa kaya magtrabaho. And then bubuo siya ng pamilya. Alam mo, sige. Hindi ko pinapabura ng pumatol sa 14, ha? Gusto ko lang linawin sa inyo. Minor pa rin kasi. 14 sobrang nun. So, let's go back to 18-year-old pare. Para sa'yo ba, sa una kong tanong na, para sa'yo ba, ang 30-year-old na lalaki na nakipagrelasyon sa 18-year-old na babae is a predator ba and groomer? So, hindi talaga. Doon ka pa rin sa stand mo na hindi. No, hindi talaga, hindi. Talaga namang nasa intention yun eh. Kasi kung predator ka talaga, kung talagang predator ka, kahit ilang edad niyan eh. Kung talagang predator ka talaga. Yun na nga eh. Kumbaga parang sa sobrang itong modern feminism na to, ang galing talaga nila Yan. mag twist and turn ng mga words eh. 'Di ba? Kasi kung ang goal ko naman, ang intention ko dun sa 18 years old maganda siya eh. Sobrang ganda niya, gusto ko siyang bigyan ng okay na buhay, 'di ba? Hindi ka na mag-aalala sa financial mo. Ako na bahala sa iyo. 'Di ba? Mahalin mo lang din ako katulad ng pagmamahal ko sa iyo. Okay, good. Tatawagin mong predator 'yun. 'Di ba? Porkit ba hindi lang ikaw ang prospect predator na kaagad. Ganoon naman sila eh. In short, hindi mo tatawagin predator 'yun kung ikaw ang pinili eh. Oh! Tatawagin mo bang predator yung gusto ka? Ayaw ka kasi. So, sinasabi mo ayaw kasi nung 30s na stable na lalaki dun sa mga matatandang babae. Ayaw nga nila eh. Kasi kung sila ang first choice nun, kung magkakaroon tayo ng usap-usapang mga lalaki na, pare, doon tayo sa mga 25, okay sila eh. Kaya nga trending pag sinabi mo na gusto ko ng single mom. Bakit kailangan mo mag-single? May mga gumagawa ng video na gano'n na nagbibigay ng pros ng single mom. Gustong-gusto nila yung mga videos na gano'n. Kasi ikaw yun. Choice ka na gano'n. Di ba? Kaya gusto mo, pabor ka. Now, hindi ikaw ang choice, sasabihin mo predator. Di ba? Ang unfair eh. Kasi tayo mga lalaki, pag sinabi natin sa mga kalalakihan na, pare, before ka magkaroon ng babae na magsasubmit sa'yo, okay? Kailangan mo magtrabaho, kailangan maging all package ka. Gusto pa nila yung message na yun, gusto pa ng mga babae yun, oo, tama. Nandun sila sa comment section, dapat talaga. Before kami mag-submit, kailangan ikaw lalaki ka, complete package ka. O, di ba? Pag merong disadvantage yung lalaki, gusto naming mag-improve, approve kayo. Pero pag gusto namin na doon kami sa babae may advantage, which is ang advantage para sa amin is yung maganda, sexy, youthful, ayaw ninyo. Kasi hindi ikaw yun. Di ba? Ang double standards kasi wala eh. Ayaw nga talaga, doon tayo uuwi sa ayaw nila ng competition. Na when in fact, girls, hindi lang sa dating scene, hindi lang lalaki ang nagko-compete. Akala kasi nila tayo lang ang nagko-compete sa isang babae. May competition din kayo. Hindi lang sinasabi sa inyo ng media na brainwash kayo kasi nga pure feminism tayo dito na hindi, dapat ikaw ang hinahabol. Hindi ah. Yes!
Yes, close up. Close up. Eh, alam nyo kaya sa sa media, kaya pabor dito sa mga woke na to yung yung mga ideology nila. Kasi sila yung mga consumer sila yung mga number one na consumer Mhm. So dahil wala yung utak para sa pamilya, dahil hindi nga hindi makabuo ng pamilya yung mga yan. Don DeMarco. Oo, dahil di sila makabuhay ng pamilya. Finifeed sila ngayon ng media, ng bagay na pabor sa kanila. Kasi walang family, so lahat ng pera niyan, palabas ang pera niyan. Stupid. Mag-consume ng kung ano-ano. Mag-consume ng dildo, mga ganun. Kaya ganun Tsaka legal age Oo. Punta tayo dun sa legal age. So, ikaw ang stand mo din. Hindi siya predator. Kahit 30 yung lalaki, tapos 18 yung babae, hindi siya predator. Hindi siya predator. Sobrang groomer. negative nung predator Hindi lang na neto. groomer. Oh. Kahapon, tapos ngayon lang siya nag-18. Nagrelasyon sila. Oo. May consent yun Okay lang. Basta may consent, hindi siya predator. Ang predator, negative word talaga yun. Walang consent yun, pare. Sige, balik tayo. Bakit nagiging predator ang isang animal? Diba? Hinuhuli niya yung animal na walang kamalay-malay. Diba? Namumuhay lang ng gusto, kumakain lang ng grass, biglang kakainin ng tiger. Predator siya Wala akong pakailam, walang consent, basta gutom ako, kakainin kita. That's the real term of predator Hindi rin siya groomer. Hindi siya groomer Tsaka May consent yun. Gusto niya yun Isipin mo to, pre. Televised, yung kinukwento ko kanina, televised yun, parang kung di ako nagkakamali, Kapuso, Jessica Soho yun. Televised yun. Ba't di nila pinakulong yung mangingisda na yun? Bakit hindi nila, na paghiwalahin yun dalawa? Pero syempre, di nila paghiwalay dahil may anak na. Pero yun na nga, tinanggap na lang ng tao yun Kasi kung titignan mo nga naman, may consent, tsaka hindi naman nila ginawa yung relationship na yun para maghasik ng kalagiman 'di ba? That's what needed kasi dun sa Namumuhay na situation sila nila. ng diretso. Pero sige, disclaimer ulit, hindi ko talaga sasabihin yun na 14, totoo lang, hindi pa talaga handa ang 14 years old na babae na bumuo ng pamilya na katulad nung nangyari sa example na yun. Pero kaya hina-highlight ko yung extreme example na yun para buksan yung utak nyo na predator. Yung mga totoong predator, yung mga totoong groomer, bakit? Inaano yan Inaasunto ng mga pulis yan kung mapapatunayan yan na ganun di ba? So bakit sa maayos na tao na nag-aasam ng babaeng hindi pa sasakitin yung ulo nila, bakit nyo titirahin ng ganun yun? Kasi tol, parang ang point ng mga babae, parang vulnerable lang 18 or 19-year-old na babae para sa relationship na mas matanda sa kanila. Oo. So, okay lang yon para sa kanila if yung lalaki is 21 or 20 or same age lang nung 18 or 19. Hindi rin. Pag nagsama yung 18 years old na babae, tapos yung 20s na lalaki, hindi rin naman garantisado pupunta sa maganda yun Hindi pa. At saka, Actually, mas worse. mas worse diba? pa. Vulnerable pa sa poverty yun, pre. Yung Oo. babae. Kago pag nabuntis yung 4-piece yun. 4-piece yun at may papakain yung 20s na lalaki. Hindi, practical lang approach lang tayo. Mostly. Di ba? Practical lang approach lang tayo. Kasi ang negative kagad ng predator Buti sana kung, again, ito, maniniwala akong predatory to, pre. Ito maniniwala akong predatory tong 30s at 18, yung babae. Pag yung lalaki, mahirap, loser. Ibig sabihin, kaantutin mo lang talaga yung 18. Para malinis tayo. Para merong other side akong nakomento. Ito, naniniwala naman talaga ako dito. Magiging predator ka kung loser ka na lalaki. Tapos bebembangin mo mo lang yung 18. Nagko-connect yun doon sa talagang meaning ng predator. Di ba? Predator, kakain lang. So, predatorial at groomer siya sa'yo if walang pera yung lalaki. Walang pera. Anong gagawin? Anong papakain mo doon sa 18? Kakantutin mo lang talaga yun. Bebembangin. Pero pag sabihin mo sa akin na successful ka na lalaki, may pera ka, gusto mo yun, gusto mo talagang alagaan yun, secure yung babae sa'yo, mabuntis mo man o hindi, may papakain ka, papaaralin mo pa. For example, gusto ng babae na, babe, gusto ko mag-aral ng additional course ng nurse. Good, may pera ako dyan. Makes sense. Di ba? Alaga. Basta may pera, hindi siya groomer. Hindi siya groomer. Hindi ba double standard yan? Bakit? Kasi pag walang pera,
Ay, hindi. Kasi nga naniniwala nga ako na doon nagpo-fall yung yung talagang predatory groomer ka talaga. Gusto mo lang benggahin yung babae na wala namang mapapala yung babae sa'yo in the, Kasi ako sa in the akin- first place. Makes sense. O, Diba? kasi ako sa akin, anong business mo dun sa bata? Wala ka, unahin mo muna yung sarili mo. Oo. Unahin mo muna yung sarili Yun mo na nga, bago ka. magpo-fall tayo sa kakantutin niya lang, pre. Kakantutin mo lang talaga. Bebembahin Wala mo kang lang. magandang walang benefit yung babae sa'yo. Kasi Agree. para maintindihan ng mga girls, no, para maalis tayo dun sa negative perspective nyo dyan, is may benefit naman yung babae talaga eh. May benefit naman din yung babae sa pag relationship sa mas sa successful na lalaki. May benefit kayo doon eh. Ako pag, halimbawa, nagkano ng anak na babae, tapos nag-18 or 19 siya, tapos may nakilala siya na 30s, na financially stable, mentally stable, na-meet ko, why not? Hindi ako magiging gagong tatay na, doon ka sa same age mo. Ako, mas reliable pa nga, I think yun eh. Mas makakausap ko na matino, Oo. mas Magkakalit abot kayo. ako. Mm. Mas abot ako noon, 30s yun eh. Man to man na usapan yun. Oo. Pagka 20-year-old na batang lalaki, putang ina, tulonggis pa to eh. Oo, talonggis pa. Yung stana, away-away pa to eh. Hmm. Totoo lang. Kasi yung 30s, hindi na yan makikipagkalsada, pre. Tapos na rin siya sa inuman. Wala na. Going family na yun, pre. Secure na yung anak. Secure yung anak ko. Mas Secure safe yun. Tapos kita ko genuine naman. Mentally stable naman tong guy. Financially stable. Talagang responsible na lalaki. Makikita mo naman yan eh. Yun lang ang checkan ko. Wala akong pakialam sa age niya. Kung age niya 25, responsible na agad and mature guy na meet ko, okay. Sige, kahit 18, 19 anak ko, go. Sige. Mahal naman niya eh. Hindi naman ako magde-decide dun. Yung anak ko pa rin, di ba? Tagapayo lang ako. Pero alam mo, pinaka-the best na siguro masasabi ko dyan, kapag sinabi nilang predatorial lang 30s, tas 18 na babae is vulnerable, wag natin pabotohin yung 18 na babae. Oh. Vulnerable pala eh. Tama. Tama. Simple as that. Tama. Wala kayong karapatang bumoto ng presidente, senado, barangay, kahit sino pang politician. Tanggalan natin sila ng pwesto. Exactly. Anong edad ang tingin ninyo na hindi madaling mauto ang babae? 30? O 30 kayo umpisang bumoto. Ayun. Ang ganda nun, pre. Ganda, Sa pool ganda, sila ganda. dun. Oo. Kasi, kung madaling utuin ng 18, bakit natin binibigyan ng power yung magluklok? Maghalal pala. Tama ba? Maghalal, Yeah. magluklok. Oo, yun Maglagay sa pwesto ng isang matlakas na posisyon sa Pilipinas. Kung sila ay tingin ninyo ay tatanga-tanga Patay. Exactly. at madaling utuin. Boom! 'Di ba? Bakit pinoproblema nyo yung relationship na putang ina hindi naman sobrang malaki? Dalawa lang silang maapektuhan doon. Patay. Checkmate sila doon, pre. Bibigyan natin ng power, ihalal yung isang malaking tao dito na maging presidente, na maging senador. Tapos ang tingin ninyo na magiging matalino pala ang babae, 30s. Wag na rin natin sila i-hire sa work. Bobo naman pala yan Ay, putya. Inat. Yun na nga, pre. Kaya nga, May baback to you ko lahat eh. yun na nga, pre, sinasabi ko kanina. Pinopromote nila tong women empowerment nila na mas smart nga sila, mas strong sila kaysa sa mga lalaki. Pero pagdating sa paglugi na sila, ibino-brought up nila yung yung handicap nila, which is yung vulnerable nga yung babae. Madali nga mauto pag 18. Di ba? Tapos, yan. Di ba? Patay. Checkmate kayo doon. Solid yung sinabi ni Sadaw. Solid yon. Kaya, 18 years old na babae. Tapos sinasabi nyo nga, vulnerable. Bobo yan, so hindi dapat yan bumoto. Oo. Mga mahirap na bobo, mga 18 years old na babae, huwag kayong boboto ha. Kasi sabi ng mga matatandang babae, vulnerable daw yun eh. Oo. Tapos nung panahon daw ng 18 or 19 sila, niloko daw sila ng lalaki, which is ikaw yung pumili. So parang sinasabi mo na yung judgment mo that time, tanga-tanga ka. So, ba't namin pagkakatiwala ang bumoto ngayon? Patay. Na kung yung judgment mo pala nung 18 o 19, unreliable. So, ba't kami magre-rely sa kabataang babae ngayon na magluklok ng presidente knowingly na sabi ng matatandang mga babaeng baboy na to na hindi nag-exercise, takot magsalad, mahilig kumain ng fried rice, mahilig kumain ng masisebo, na ang lumba-lumba na ngayon, na sinasabi nyo na tanga-tanga ang 18 to 21 na babae. Wala na, checkmate na sila dyan, pre.
Wala na kayong karapatang bumoto. Wag na kayo i-hire sa company kasi magkakalat lang pala kayo, sabi ng mga tita. Tsaka, Titang single. Na mataba. mas Wala marami na. pa nga ako nakikitang mga babaeng mid-20s na nagpapakaputa kaysa dun sa mga 18 years old na babae. Mas marami ako nakikitang nagpapakaputa. Sa halimbawa ko rin, kilala ko lang naman nung sa panahon na nandun sa mga idarang ganun yung babae, 18, dahil ano pa nga siya, sabihin natin vulnerable, so may takot siya. So nag-iingat siya. Hindi siya ginagalaw ng kung sino-sino. Pero nung yung iba na malapit din sa circle, mga babae, mid-20s, sila pa ngayon nagkakalat eh. May scandal na, naka-upload na sa internet. So, kaya ko binring up yung bagay na yun. Ano ba yun? Matter ba ng age talaga yun? 'Di ba? Mid-20s nagpapakaputa, oh. Oh. 'Di ba kung hinihintay nyo, kailangan 18, hindi pa to hinog. So, pahinuguin muna natin. Bakit nung nahinog, nung naging mid-20s, dun lumabas yung pagkaputa lalo? Bakit ganun? Bakit lalo naging puta? Kasalanan yung mga lalaki. So, Because of your trauma daw na binigay nyo. sisi na naman. Natutulog na nga lang kami dito. Biglang pagising namin, may kasalanan na kaagad kami. Kasi tinroma nyo raw siya, kaya nung pag 25 niya, nag-OnlyFans at aluwa siya. Sus, gino. Kasi sinaktan nyo siya. Yun pala yung choice mo. Di ba, Imbis dagdag na pa ako, pre, di pa ako mag-self-reflect. tapos. Di pa Go, ako okay. tapos. Tama Tayo yan, na tama balata yan. mo. Bawal din kayo magkalisensya. Oo, mag-drive. Oo, 30 years old kayo bago pwede mag-drive, girls. Kasi sabi, tanga-tanga daw yung decision making nyo. Baka makabunggo kayo. Ay, oo, matindi yun. Di ba? Ikamatay mo pa yun. Oo, At least madadamay dun sa pa. relationship, wala lang yun. Hindi ka naman mamamatay dun, pero sa kotse, delikado yun. Kaya nga, Baka ano ka pa ng truck. sabi ni tita, bawal daw bigyan ng decision making ng pagkatiwalaan kasi vulnerable at padalos-dalos pa daw. Oo. O di wala rin kayo lisensya dapat. Naku. Bakit 18-year-old na babae pwede magkalisensya? Naku. Tanga-tanga pa daw yan. Madali pa daw mauto yan. Decision making niyan pamali-mali pa raw. So, anong point ni sa daw? Pinagkatiwalaan sila ng gobyerno based sa mga doctors to, psychologists or what, na 18-year-old na babae is matured enough already para pagkatiwalaan sa mga desisyon niya. So from the time na mag-18 ka, kung ano ang isalpak mo sa buhay mo, it's your own. Magnakaw ka sa 7-Eleven, pwede ka nang ikulong. 'Di ba? At wala nang proteksyon ng batas sa'yo. Kumbaga, pwede ka nang isadlak, pwede ka nang ikulong. May consequences na. Ano ba ibig sabihin doon? Sinasabi ng state ng Pilipinas, estado ng Pilipinas, na may consequences na pag 18 mo. 18 niya. Lahat ng desisyon mo, nasa sayo na. May ano ka na, kumbaga, develop na nga daw yung ano. Develop na yung brain mo sa pagkakamali. Loob nga daw beyond 18 or Pwede 18 ka nang years. makulong. Hmm. No? So, ibig sabihin, dapat harapin mo yung consequences mo. Bakit ayaw na itong mga to na harapin yung consequences nung 18 or 19 sila? Dinay lang nila, di ba? Kinasabi nila, vulnerable, blah, 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 Wala nga, blah. basta nga lugi sila eh. Basta hindi sila yung choice, ang dami nilang sasabihin. Ganyan yan. Bastang-basa na namin kayo. Basta hindi kayo yung gustuin, ang dami nyo. Hindi, for example na lang pre, o ito, yung laging coping mechanism ng mga hindi gustuin. Ito, nakaka-TikTok ko lang din, kakagawa ko lang din. Sasabihin nila, weak men are afraid of smart women. Or, kaya ayaw sa kanila ng mga lalaki because they're intimidated daw sa mga babae. Sa tingin mo, pag gustuhin ka na babae, sasabihin mo yun? Hindi. Hindi ka kasi gustuhin. Hindi ikaw yung dinadaanan ka ng mga lalaki, halos invisible ka lang. Kaya sasabihin mo, intimidated sa akin yan, kaya ayaw kong pansinin. Di ba? Nagme-make sense ngayon na talagang pagdating sa, bibigay mo sa kanila yung bola pagdating sa competition, ang dami nilang excuses. Ang dami ninyong excuses, imbis na tanggapin nyo na lang at mag-improve na lang kung ano yung control ninyo. Pero yung age ng babae, hindi mo nga age ng ibang tao, hindi niya control yun eh. Anong gagawin niya? Siyempre, isi-shame na lang niya yung lalaki. Hindi niya control eh. Wala siyang magagawa eh. Every day, laging merong 18, mas sexy, mas magandang nabubuhay ngayon. Dumadagdag sa competition mo. Hindi mo kayang makisabay. Kaya isi-shame mo na lang yung mga lalaki. Yun lang yung pwede mong gawin. Di ba? Hindi naman niya pwede sabihin na, mga girls, alis kayo sa internet.
Hindi niya, kasi binibigyan mo ng accountability yung babae. Pag ang girls ang sinabihan niya na, girls, mag-ingat kayo sa mga old guy, ayusin niyo yung pananamit ninyo. Hindi nila magagawa yun kasi ayaw nga nila ng isa pa. Ayaw nila ng competition, ayaw nila ng accountability. Pag ginawa nila yun, magpo-full yung accountability sa kanila. Hindi nila magawa yun. Hindi dun sila, sa kaya lang nila yung lalaki. Real life example ulit. Meron akong mga ex na ganyan. Puta, pinakitaan ko ng maganda. Binibuild ko siya para makagawa kami ng maayos na dynamic sa pamilya ko at sa pamilya niya. Ganun ang naging sistema ng buhay namin. Dahil gusto niyang mag-adventure. So, hindi kami so natapos kami ng ganun. Hindi lang naman isang babae itong tinutukoy ko ng ganun. Tapos nung wala na kami, ganyan nga ang tirada. Kaya, alam kong manonood ka, nakaganito ako sa inyong lahat, Nagko-close up na toothpaste yun. Sipin mo yun, ang buhay na pinapakita ko sa kanila, dun sa mga ex ko na ganun, gumawa tayo ng practice na healthy para sa magiging pamilya natin. So, nakaset up ako na ganun. Tapos nung naghiwalay kami, walang ibang binira, pare-pare sila na intimidated daw kasi. Yan exactly Ganyan nga nga yung yun sinasabi mo na ganun. Ngayon, Wait. Intimidated ikaw sa kanya. Kaya hindi sila nag-work. Kasi strong daw siya. hindi ko daw sila kayang I-handle. Hindi ko daw sila kayang i-handle. Or ayaw mong i-handle. Ayaw ko kayong i-handle. Bakit kayo masusunod? Kaya nga Di ba, kayo, pag napanood mo to, ako nakipaghiwalay sa'yo eh. So ako nakipaghiwalay sa'yo. So ako ang nag-decide na ayaw kitang i-handle. Bakit sinasabi mo na hindi kita kayang i-handle? Ayaw kitang i-handle. Eto. Yan na coping na yun, pre. Ayaw nga nilang tanggapin. Again, Crash out. inaalis nga sa kanila. Again, wala nga, diba sabi nga 100 women versus accountability nga eh. Gagawin nila lahat, maalis lang sa kanila yung mali, yung accountability. Kaya, anong gagawin nila? Blame. Always blame. Always blame yan, pre. Blaming game talaga. Yes. Ang babae, Pero pre. tinan mo Ganun kaya sila. hindi ko siya matanggap Maayos yung marami nang hindi gumagawang lalaki na ganun na pagpasok ka dito sa relationship, ang practice, patumbok sa isang malakas na pamilya. Yun ang tumbok. So, ganito ang gagawin natin. I agree. Connect ka sa mga family ko, connect ako sa family mo, ganon. Tama. Pero dahil gusto niya mag-YOLO, ginamit against yun na nasasakal na siya kasi gusto niya YOLO yung buhay niya. Na parang ginagawa kong hindi attractive, hindi na mukhang masaya yung buhay niya. Dahil sa'yo. Dahil sa akin, dahil sa family ang inaatupag namin. Tingnan mo, ako nga putik, kung sino man dapat mag-adventure, ako dapat yun kasi kaya ko. Kasi may pera ako at malakas ako, yun dapat ang gagawin ko. Pero bumababa nga ako sa level mo, family tayo. 'Di ba? Para solido yung yung pag namatay na lahat yung mga kaibigan mong pokpok, meron kang pamilya na masasamahan, 'di ba? Meron kang pamilya, Di mo lang ako kaya i-handle kaya ka ganyan. tangina, gago, lilipas ang panahon, tinan mo kung saan mapupunta yung buhay ko. Ngayon pala nakikita ko na kung nasan na yung mga buhay nyo eh. Tumahimik kayo kasi yung buhay nyo wala namang pinupuntahan na maganda. Ayaw kayo ng mga pamilya nyo eh. Wala silang silbi sa nila, sakit ng ulo lang. Tuwing dadating, kala mo kung sinong boss. Pero wala namang nilatag. Wala. You cannot able to handle independent woman like me. Taka na. Intimidated ka daw, boy. Gago ka. Sa part kaya yung sinasabi niya na intimidate ka na sobrang strong niya. Paano saan kayang part yun? Dahil sa attitude niya or ano ba? The fact na nakipag-iwalay siguro siya. Yun na yun. Kasi hindi mo siya kayang i-handle yung Hindi ka niya. tumagal, hindi mo tiniis yung kakupalan niya. Alam mo, hindi ko nga maintindihan eh. Alam mo, balikan natin yun. Stupid. Tayo mga lalaki, sasakyan, kahit gaano ka pa ka-hyper-masculine, sasakyan mo naman yung trip ng babae. So, ganun ginawa ko, sinakyan ko naman talaga eh. Sinakyan Okay. ko. Pero sinasabi ko, bilang mga trentahin na tayo, meron tayong responsibilidad. Responsibilidad. I agree. At ibang goal naman. Oo. Kasi 30, yan eh, hindi lang siya age, basta indication din siya na mag-iba ka ng goal. Ilan taon na tong chick na to? Marami kasi. So, merong late 20s, merong mid-30s. Ano yung mas worst doon? Yung mid-30s? Oo. Mm. Oo!
Ina nyo! Sabi sa inyo eh. Doon kayo sa younger woman eh. Ang tigas Diba? pa ng ulo. Tama nga. Ako kaya sinasabi ko, dun talaga ako sa bata. Oh, Kasi hindi na ako i-contest nun eh. Oh, ito na lang Bigyan na lang natin sila ng tip. Kasi nga bakit ba kasi gusto ng mga older women ang younger women? Oh, number one, Wait, ano? older men ang younger Okay. women. Oh. Bakit nga naging ganun? Punta tayo doon sa solution natin sa kanila. Number one, hindi matigas ang ulo. Number 1? Oh. Number two, wala pang mga past heartbreak. So, hindi nagpipintig. Virgin. Hindi pumipitik. Sabi natin, virgin or what? O, yun. Oh. I think yun na yun eh. Number three, pwede mo pa siyang mapunta sa kung ano yung gusto mong punta sa magandang path. So i-groom mo nga. Oh, ganun. Groomer ka. Groomer, well, kung maganda naman yung buhay ko, doon nga, babalik ulit tayo doon eh. Kung maganda ba yung buhay ko na lalaki? Teka, galit na lang. Kung maganda ba yung buhay ko na lalaki, yung pag-groom ko sa babae is a bad thing. Diba? Yan yung pinopoint ko eh. Mag-groomer ako, magiging pangit yung pagiging grooming ko kung loser ako na lalaki. Kukuha ako ng babae. Again, sex influence galing sa loser is a bad thing. Pero sex and grooming galing sa isang successful na lalaki, maayos na lalaki, is a good thing para sa akin. I'm gonna stick with that. So yun ang competition ninyo. Yun ang meron ng karakteristik ng isang babae. Kung ikaw naman na sa tingin mo hindi ka na young women, di-adapt mo yun, madali lang eh. Ang dali lang nung gagawin ninyo kumpara sa gagawin ng lalaki para ma-attract ka. Ang hirap eh. Kayo gagawin nyo lang, babaguhin nyo lang yung attitude ninyo, walang pera na kailangan. Attitude nyo lang ang babaguhin ninyo. Pasok na kayo dun sa mga gusto ninyong lalaki. Kaso ayaw nyo nga mag-adjust kasi talaga. Babaeng 30s na maraming experience, putik lalaki na rin kasi yan eh. Gusto niya na siya na yung, ano mo yun? Lalaki na gusto niya na siya na yung sumagwan ng relationship nyo. Hindi na mag-work yun. Hindi na mag-work nga yun. Yun ang yung problema ninyo. Kaya nga, instead na makipag-deal sa inyo yung lalaki, doon na lang sila sa sure ball. Doon lang sila sa sure ball. Ayaw na eh. O, di ba? Well, ako naman, ang take ko naman dyan, tingin ko bakit madalas ng 30s na lalaki, old na lalaki, nakakatagpo ng young women. Madalas, especially mga financially stable. Kasi tingin ko, yun yung mas maraming single eh. Kasi yung mga 30s na babae, madalas kasal na, madalas may ka-live-in na, madalas may ka-relationship na. So, kaya hindi naman sa laging pinipili yung mas bata, no? Hindi naman lahat ng lalaki ganon. Tingin ko nagkakataon lang talaga na maraming single talaga sa mga younger women. And hindi pa sila nakasettle. Diba? And wala pa silang babies. Sila din yung madaming wala pang anak. Unlike yung 30s, kailan ka makakita ng 30s na walang baby. Napakaliit ng tsansa. Napakaliit ng tsansa. Madalas may sabit. So, kaya dun napupunta yung mga lalaking matanda na. Hindi dahil gusto nila mang-pray ng mga bata. Kundi dahil mas less sakit sa ulo. Tama sinabi ni Josh. Mas masunurin, mas submissive. So, bakit nyo dinedecline yung salitang gusto namin ng masunurin at submissive? Papalitan nila ng salitang gusto nyo kasi yung madaling mauto-uto. Negative nga eh. Mga demonyo! Kasi namang magtalo tayong dalawa. At ang ina, mas pipiliin ko na yung sumusunod sa akin. Kasi naman, anong gusto mo? Pagtatalunan natin lahat ng bagay? Hindi ko naman kailangan ng enemy sa team ko. Kailangan ko partner, kailangan ko teammate. Kumbaga sa Dota, kung ako yung carry, kailangan ko ng Rylai ng support. Yung? Diba? Hindi ko kailangan ng isa pang carry. Saan ka nakita ng Dota na dalawang carry? Di ang gulo niyan. Sa ML nga, di pwede dalawang carry. Gawa ng resources yun. O di nag-aagawa ng resources, nag-aaway pa kayo. And sa ML nga, di pwedeng dalawang hitter eh. Yan ang lamang ng mga lalaki nagbi-video game eh. Mga babae kasi. Oo. Galing eh, no? Napasok. Ang gandang analogy nun, pre. Kasi lagi nilang pinupush na, gusto nyo kasi yung madaling mauto. Kasi naman sa'yo, di ka na nakikinig. Diba, lagi mong pinaglalaban, uto-utong babae. Ikaw, ano ka, hindi ka mauto, tapos talino-talinuhan ka. Alin ba yung buhay mo ngayon? Successful ka ba? Di naman. Ang lagi ka na sinasabi. Double-digit body count ka na, uy. Yung isang in-stitch ko na video, sabi niya, smart women are not for the weak men. Anong smart sa'yo? Naka-invento ka ba ng Gago, you're not smart, problematic ka.
makinig ka babae ka, hindi ka smart, problematic ka na. Baka pag smart may naimbento ka bang something? Ilapag mo nga, may natayo ka bang building dyan? May na-invento ka ba, may na-discover ka bang bagong chemical? Saka ba't nila sinasabihan bobo yung 18-19? No, yun Parang na sinishame nila kasi siya is smart. Yung 18-19, bobo daw. Tangina, parang, Diba? the fuck? May dagdag pa kayo? Pagkatapos makatatlong divorce no, feeling niya siya yung panalo. Gago! Or gago ka ba? Talaga naman, nakatatlong divorce ka tapos feeling mo ikaw pa yung panalo ngayon. Niyabangan ako nun sa pera. Tanginan to. Siyempre, mahiya ka. Kung ako man babae, putang ina, 3 divorce. Alim Bobo mo. ka na kung di ka pa yumaman. Tangin na, matrimonial. So ito, Palasyo dun. tatanong tayo dito. Galing kay Norse TV. Parang kilala ko to si Norse TV na to. Kilala ko nga to. Kalugar ko sa Kogyo to. Si Norly. Kaya pala Norse TV 2766. Shoutout sa'yo, Norly. Yan, taga Kogyo yan. Sabi niya, madami na nahuhuling babae at madami ding naglolokong babae. Dito to sa topic na ano ba sa inyo ang high value women? Basahin ko yung comment. Sabi ni Norse TV, madami na nahuhuling babae at madami ding nahuhuling naglolokong babae. Lalo na pag mga support yung partner nila. Di lang maipost, isa pa lang ang gumagawa. Sana mabasa sa next content. Salamat bro sa DAO. Sa Oo. DAO. Marami naman na talagang instances na ganyan na babae nag-cheat. Kaso nga lang, hindi siya hina-highlight talaga. Hindi siya highlightin eh. Kasi mababait ang mga lalaki. hindi na, kasi kahihiyan nga sa atin yun eh. Actually. Diba? Kahihiyan sa akin na nag-cheat yung babae. Ibig sabihin, susupot-supot ako, hindi ako marunong mag-handle ng babae. Bakit ko ipapahiya yung sarili ko? Oo. Kaya yun ang mindset ng kalalakihan. Kaya madalas ninyong hindi malalaman na nag-cheat yung babae. Hindi namin gustong i-post yun because kahihiya namin yun. Unlike sa inyo, Correct. gustong-gusto ninyong i-post yan, mga kababayan, gustong-gustong i-post. Para magmalinis. Na may lapses yung relationship para unang-una, attention, which is what you're craving, diba? Likes, affirmation na mabait ka, mali yung lalaki, ganyan eh. Gusto niya yan eh. You're craving with that kind of attention eh. Kaya ayaw namin ng ganun. Alam mo kung gaano sila ka-heartless, pre? Ha? Para maging malinis, they can send you sa jail. Patay. Kaya nga nilang tanggaping mabulok ka dong habang buhay para lang malinis yung image nila. Patay. Dennis Corneo. Oh. Patay. Shoutout sa'yo, Dennis Corneo. Wala siyang pakay mabulok si Vong Navarro kahit 20 years to 40 years para sa grapes accusation niyang putang inang hindi totoo. Wala siyang pakay. Tingnan mo kung gano'n ka-demonic, di ba? Walang remorse. Ang Nahuli lang siya eh, no? Nahuli kasi siya ng lalaki niya. Para malinis yung image niya, sinend niya si Vong Navarro sa kulungan, which is nagdusa si Vong Navarro ng 4 months pa. Laglag na si Ibong. 4 Nahuli months. sila eh. O 4 months nagdusa si Bong. Isipin mo 4 months. Tapos wala siyang na-receive na kahit ano, napagastos pa siya, naabala pa siya, nahusgahan pa siya ng buong Pilipinas. Even Showtime, muntik na i-cancel ng Pilipinas. And then napatunayan ni Bong yung pangalan niya, 8 years, nakulong sila Denise. Pero ang punto ko doon, tingnan mo kung gaano ka-heartless tong buwaka ng ina, di ba? Kaya Oo. nilang gawin yun. Basta nahuli sila, manglalaglag sila ng someone. Basta luminis lang yung image Oo. nila. Wala silang pake anong mangyari sa buhay mo. Tayo mga lalaki, di natin kaya yun. Mostly sa atin, di natin kaya yun. Sila kaya nila yun. Kaya nga sinasabi ko sa mga tropa natin, importante, buti na lang sinabi niya yan. Mga pare, ito message ko na lang din sa inyo. Huwag ninyong balakin dumiskarte ng babaeng may ka-relationship. Kasi pag nahuli kayo niyan, okay, pag nahuli kayo niyan, ilalaglag ka niyang puki ng inang yan. Oo. Kung hindi sexual harassment, basta meron, malinis niya lang yung pangalan niya. Siya lang ang hindi magmukhang bokbok. Oo. Kaya sinasabi ko, pre, wag niyong talunin yung mga kapwa ninyo lalaki. Pag may jowa na, layuan nyo na yan, pre. Wag na. Delikado ka dyan eh. Katulad ng ito, yung kaninang topic natin, di ba? Nahuli. Tangin na. Para malinis na hindi siya pokpok. False accusation ka. Yari ka dyan. Magdudusa ka ng taon. Kung si Bong Navarro ka, 4 months lang. Paano kung normal ka lang? Baka 5 taon yan bago ka makapag-bail. Dami-daming babae, pre. Sabi ni Engineer Midori, 6x6, kung high value women ang gusto mo sob, dapat try mo sa mga probinsyana girls. Medyo iba talaga mindset ng mga city girls. Mostly kasi sa mga probinsyana girls, hindi sila mahilig maglabas. Lalo yung mga lumaki sa kabayasnan. Kaya di sila updated sa kung ano man ang mga updates sa internet. Agree. Green flags kapag less posting siya sa social media. Agree. Tapos taga-probinsya pa. Agree ako nun. Napag-usapan natin yan.
Di ba? Na mas green flag talaga yung probinsyana kaysa sa city girls dahil wala. Yung city girls, medyo westernized na yung ugali. Oh, yun yung mga masakit na katotohanan talaga eh. Ang nangyayari kasi dito, yung totoong nangyayari dito sa lupa natin, mas okay talaga ang babae pag inosente siya eh. The more na innocent siya, mas okay siya. Pero itong mga babae na ang dami ng karanasan, hindi. Predator sa mga Predator, nandun sa Alien vs. Predator. Yung talaga Oo, yan. Predator yun. Basta lang may matawag eh. Gamit lang ng gamit eh. Predator, businessman kami. Di ka lang marunong sumabay sa competition mo. Predator na kagad kami. Kasi mataba na siyang 36 na single mom with 3 kids na divorce na wala nang nagkakagusto na type niya. Kundi napipilit na lang siya gustuin kung ano yung makuha niya. Try mo magpa-sexy girl. Try mo magpa-sexy, magpalaki ka ng suso. Mawawala yung attention mo sa mga ganun. Ayaw ba Picos? Hindi mo alam na nasa namin may Picos. O, hindi. ako. O hindi, kahit magpapikos ka, magpa-lipo ka. Sumabay ka. Pag napunta na sa yung attention ng mga kalalakihan, kakalimutan mo yun. Wala lang kasing attention na kukuha yan. Eating disorder ako, Joshua. Hindi mo alam yung mga may problema sa amin. May depression and scientists. Kaya wala kayong silbi. Ngayon, wag nyo kunin yung posisyon na kung sino magtuturo ng predator at groomer. Hindi nyo Una, hindi nyo kaya yan. Sunod, hindi nyo trabaho yan. Merong mga naka-assign, merong mga police na pwedeng gumawa niyan. At lalaki, yung mga kung meron naman kayong kapatid na maayos naman, tatay nyo, sila mas makakaspat sila ng ganyan. Mas sila ang tamang tao na pagtanungan pagdating niya sa mga predator at groomer na yan. Hindi kayong mga babae kayo. Wala kayong alam sa ganyan. Tama. Sabi ni Rick, less one, baka mga singit ng shoutout, JOP, sa daw, NA Tasset. Shoutout sa'yo. Ano pangalan niya ulit? Rick less one. Reckless one. Reckless. Baka reckless. Reckless ba? Reckless one. Ayaw, Reckless one. Reckless. Sorry. Shoutout sa'yo, pare. Shoutout sa'yo. Reckless nga eh. Hindi, reckless. Sabi ni, sorry guys. Kasi ay eh. Reckless. Tama kayo doon. Ayasin nga. Oh, Kago. Sabi ni Rizal Cantaniero, 839, possible po kaya magkaroon ng meet and greet ang fans nyo? Looking forward for this. Possible magganap. Hehehe. O yun, plano natin yan. Soon, pare. Soon. Palakin mo Charlie natin. Kirk nyo kami, gago kayo. Yung mga gusto ng meet and greet, mag-ingay kayo sa comment section. Mag-ingay kayo para, di ba? Pero minsan nakakatakot nga rin, no? Actually, pare sa... Ito, Ikaw tayo ng crew pag-aaral. real talk lang, no? Kasi meron kami mga sinasabi dito na, na majority ng Pilipino ayaw ng katotohanan. Eh, medyo masakit nga naman. Eh, marami ring galit. Kaya may possibility na, yun nga, ma-Charlie Kirk eh. Subdivision naman tayo sa loob ng kumain, di ba? Pero pre, Charlie Kirk lumalabas, siya, inside, nilaglag siya ng mga Oo. Amo niya? Ibang usapan yan. ibang usapan, mahabang usapan. Possible. Pag-usapan natin sa susunod yan. Babae lang naman naghahanap ng high value man, while tayong mga lalaki, karamihan sa atin, basta matinong babae at may takot sa Diyos, okay na sa atin. Mismo. Real Yun ang talk. high value woman para sa akin. Sabi ni Dreadnought. Yun lang. Yun, pare. Walang hate kay Tasset dati. Wala akong nakita. Wala na, dyan lang pinapakita na maayos tayo dito. Yeah. So yun pare, comment down below kung anong reaction nyo sa pinag-usapan natin. Don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Anti-Sapot Podcast, magbabalik kami. 3 p.m. Gang! Nga pala, sa mga hindi pa member dyan, mag-member na kayo sa Anti-Support Fam para maging pamilya na tayo lahat-lahat. Mag-membership na kayo, 100 petot lang a month. Oh. Mga OFW dyan, shoutout sa inyo. 3. Game.